Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito po sa palatuntunang Radyo Pilipinas World o himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po tayo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At nagbabalik shortwave na rin po ang Radyo Pilipinas World Service para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. At napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. napapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz, 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Segmentong Business, Sports at Showbiz, antabayanan po sa inina sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan sa mga binabahang komunidad pinaghahanda na ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Sa harap ng banta ng Bagyong Basha nga inatasan na ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na tukuyin ang mga high-risk areas kabilang ang mga barangay na madaling bahain at landslide prone. Partikular na pinatututukan ng DILG ang posibleng mabilis na pagtaas ng tubig baha sa flood-prone barangays at pangailangan ng preemptive o mandatory evacuation. Hinimok din ng mga punong barangay na i-activate na ang barangay level preparedness mechanism alinsunod na rin sa listo SICAP guide at makipag-ugnayan sa kanilang City o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Dagdag pa ng ahensya, maaaring pansamantalang isara ng mga provincial at city government ng ilang kalsada sa lahat ng uri ng sasakyan hanggang masiguro ang kaligtasan ng mga apektadong barangay. Patuloy din hinihikayat ng DILG ang mga LGU sa Mindanao na agarang ipatawag ang kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Council at magsagawa ng pre-disaster risk assessment. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na reforma na magpapahusay sa broadband connectivity ng Pilipinas ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Patuloy na ipatutupad ng pamahalaan ang mga reforma upang mapabilis at gawing abot kaya ang internet services sa Pilipinas. Sa Philippine Telecom Summit 2026, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kasabay nito ang patuloy na pagpapalawak ng saklaw ng connectivity sa buong bansa. Kabilang sa mga reformang tinukoy ng Pangulo ang pagpasa sa Konektadong Pinoy Act na nag-aalis sa mga matagal ng hadlang sa industriya at nagbubukas ng mas malawak na partisipasyon. Sa ilalim ng nasabing batas, hindi na kailangan ng congressional franchise para makapagpatayo o makapag-operate ng data transmission networks. Nagbibigay daan ito sa mas mabilis na pag-unlad at mas matinding kompetisyon. Itinatakda rin ng batas ang infrastructure sharing at co-location sa providers upang maiwasan
mababawasan ang dobleng gastos, mapababa ang deployment cost at masiguro na bawat pisong ginagastos ay mayroong tunay na pakinabang para sa publiko. Sa ilalim naman ng Free Public Internet Access Program, higit 9,500 na aktibong free Wi-Fi access points na ang nasa higit 5,000 pampublikong lugar. Bukod dito, inilungsad din niya ang Bayanihan SIM Card Project na nagbibigay ng higit 89,400 subsidized SIM cards sa mga estudyante, guro at may hirap na komunidad upang mas mapalawak ang digital inclusion. Isinusulong natin ang mas mabilis na reforma upang maging mas mabilis at abot kaya ang ating mga binibigay na internet services. Kasabay nito, patuloy natin pinapalawak ang saklaw na konektibidad sa buong bansa. Together, let us continue building a bagong Pilipinas where fast, reliable, and inclusive connectivity serve as a firm foundation for growth, for opportunity, and most importantly, for national unity. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Teknolohiya gagamitin ng pamahalaan para mapalawak ang oportunidad ng mga Pilipino ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagamitin ang pamahalaan ng teknolohiya hindi lamang para makasabay sa takbo ng panahon. Ayon sa Pangulo, hindi na talaga maihihiwalay ang teknolohiya sa araw-araw ng pamumuhay gayong halos lahat niya ay konektado na sa internet. Lahat halos, dagdag ng Pangulo, ay may access na at gamit ang cellphone habang ang pag-aaral, pagkikipag-usap, pati trabaho ay digital na rin. Kaya ang sabi ng Pangulo, gagamitin ng gobyerno ang benepisyong dulot ng teknolohiya hindi lamang para makasabay sa takbo ng panahon, kundi para mapalawak din ang oportunidad para sa mamamayan. Sa gitna nito, ititiyakin anya nilang ang bawat Pilipino ay may kaalaman, may kakayahan at may kabuhayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panahon ngayon, hindi na talaga mahihiwalay ang teknolohiya sa ating mga buhay. Halos lahat konektado sa internet. Halos lahat may access at gamit ang cellphone. Kaya't gagamitin natin ang teknolohiya at ang pagkakataong ito upang makasabay sa takbo ng panahon at mapalawak ang oportunidad para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ways and Means Committee ng Kamara magkakasa ng investigasyon kaugnay sa illicit tobacco trade sa bansa. Balita mula kay Kathleen Forbes. Kinumpirma ni Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo na magsasagawa ng pagdinig ang komite kaugnay sa bentahan ng mga ilegal na produkto ng tabako sa bansa. Salig ito sa inihain niyang House Resolution 636. Ayon kay Kimbo, bahagi ito ng fact-finding at oversight powers ng komite na layon tukuyin ang mga kahinaan sa pagpapatupad ng batas, kilalanin ng mga responsable, alamin na nawawalang kita ng pamahalaan, suriin ang epekto nito sa kalusugan ng publiko at maglatag ng mga hakbang upang tuluyang matigil ang ilegal na distribusyon ng sigarilyo. Napapanahon din anya ang pagdinig lalo na't nitong Webes lamang ay nadiskubre ng mga otoridad ang isang umano'y ilegal na paggawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Ayon pa kay DILG Secretary John Vic Remulla, may 2 politiko sa Northern Luzon na hinihinalang mastermind at financier ng naturang operasyon. Una nang sinabi ni Kimbo na ang usapin sa smuggling ay alam ng ilang politiko, lalo na sa mga lalawigan dahil sila ang nakakaalam ng mga nangyayari sa kanilang lugar. Noong nakaraang taon, umabot anya sa 44.8 billion pesos ang nawalang kita ng bansa mula sa sin tax dahil sa cigarette smuggling. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bureau of Customs o BOC may babala sa mga cigarette retailers hinggil sa pekeng produkto. May report si Lawrence Tanhoco.
Nagbabala ang Bureau of Customs sa mga retailers na tiyaking lehitimo at maayos ang pinanggagalingan ng kailang mga produktong sigarilyo upang maiwasan ang pananagutan sa ilalim ng mahigpit na batas laban sa smuggling. Ito ang paalala ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng follow-through inspection ng Bureau of Customs at iba pang ahensya sa isang iligal na paggawa ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Ayon sa Commissioner, walang piyansa ang paglabag sa Anti-Agriculture Economic Sabotage Act at ang sinumang mapatunayang sangkot kabilang mga retailers ay maaaring manatiling nakakulong habang nililitis ang kaso. Sa naturang operasyon, umabot naman sa halos 300 at 71 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang makinang pangsigarilyo, hilaw na materyales at finished products o yung raw materials at finished products na pinaniniwala ang smuggled. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalaan upang sugpuin ang iligal na kalakalan ng sigarilyo at protektahan ng koleksyon ng buwis, kalusugan ng publiko at patas na kalakalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Investigasyon sa luxury vehicles na umaring pag-aari ni dating Congressman Zaldico at kaniyang mga kumpanya na nasa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, minamadali na para maibenta ayon kay Cybercrime Investigation Coordinating Center CICT Executive Director Renato Paraiso. Mag-uulat si AJ Ignacio. Pinamadali na ng Bureau of Customs ang investigasyon at forfeiture proceeding sa mawalong luxury vehicles na umano'y pagmamayari ni dating Congressman Zaldico at mga korporasyong iniugnay dito na nasa kustodiya na ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon nito kay Attorney Renato Paraiso na Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Chairman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng ICI. Kapag aniya, hindi tumugon ang registered owner sa itinagdang deadline para may paliwanag ukol sa mga sasakyan, maaari nang i-forfeit o tuluyan ng samsamin ng gobyerno at maaari nang ibenta ito ng customs. Nasa open parking area ng ICI ang 8 bulletproof na luxury vehicles, isang Rolls-Royce, 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, isang Mercedes-Benz at isang Toyota Sequoia. Sinabi pa ni Attorney Paraiso na inaalala ng ICI na maaari bumaba ang value ng mga sasakyan dahil exposed sa elements at nakikitaan na ng pinsala. Noong January 8, natunton sa isang condominium building at nakumpiska mga naturang sasakyan na hinihinalang napuslit at hindi pa pinagbabayad ng buwis. Sa tansya ng customs, mahigit 145 million pesos ang kabuang halaga ng mga naturang sasakyan. Wala pa rin dito sa tanggapan ng ICI sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Positive performance ng Philippine Stock Exchange o PSEI ikinatuwa ng British Chamber of Commerce of the Philippines o BCCP. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Inihayag ng British Chamber of Commerce of the Philippines ang papuri nito sa Philippine Stock Exchange dahil sa ipinamalas na positive performance na iniuugnay sa mahusay na market sentiments at patuloy na pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang ekonomiya ng bansa. Sa inilabas na pahayag ng BCCP, sinabi ng Chamber na ang muling pag-angat ng PSEI ay dulot ng robust trading activity at patuloy na pagbuti ng investor sentiment sa kabila ng umiiral ng mga hamon at kawalang katiyakan sa merkado. Ayon kay BCCP Chair Chris Nelson, ang magandang takbo ng merkado ay nagtatakda ng positibong tono habang ginagampanan ng Pilipinas ang papel nito bilang ASEAN Chair at pinagtitibay ang posisyon ng bansa bilang isang mahalagang strategic trade at investment partner sa rehiyon at sa pandaigdigang ekonomiya. Dagdag pa ni Nelson, upang mapanatili ang kumpiyansa ng merkado, mahalagang ipagpatuloy ang mga reforma at matiyak ang napapanahong pagpasa ng mga priority bills o panukalang batas. Kabilang sa mga ito ay ang mga nakabinbin sa Kongreso tulad ng Cybersecurity Act, Digital Payments Act
at Blue Economy Act. Binigyan diin ng opisyal ng BCCP na ang panukalang ito ay mahalaga upang mapalakas ang digitalization at higit pang mapaghusay ang competitiveness ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Handang tulungan ng Philippine government ang mga Pilipino sa Estados Unidos sa gitna ng nagpapatuloy na immigration crackdown ng Trump administration. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States or US, Jose Manuel Romualdez, maaaring tumulong ang Philippine Embassy at Consulate sa Amerika sa pamamagitan ng pag-facilitate o paghahanap ng immigration officer na aalalay sa kaso ng Pilipino. Payo ni Romualdez sa mga Pilipino sa Amerika na walang legal path, pag-isipan ang voluntaryong pag-alis sa naturang bansa, pero kung mayroon namang anyang, maaaring magawan ng paraan para matulungan ang mga ito. Muli namang iginiit ng opisyal na hindi tinatarget ng US ang Filipino nationals sa mahigpit na pagpapatupad ng immigration measures. Samantala, binigyang diin ni US Embassy Charge d'Affaires Robert Ewing na mananatili ang malakas na commitment ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito para matiyak ang malaya, bukas at may seguridad na Indo-Pacific region. Ani Ewing, manatili ang ironclad na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. The United States stands with the Philippines and our other allies for a free, open, and secure Indo-Pacific. And I want to underscore our commitment. This event tonight is about the 80th anniversary, but as I noted, it's the 75th anniversary of the Mutual Defense Treaty, and to underscore our commitment to the Mutual Defense Treaty as well and our strong Philippine alliance. Si US Embassy Charge d'Affaires Robert Ewing. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na walang major shift sa ironclad na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang naging pahayag ni Romualdez kasunod ng lumutang na issue sa refocusing ni US President Donald Trump sa Western Hemisphere at pag-abandona nito sa Indo-Pacific partners nila. Paglilinaw ni Romualdez na ang ginagawang aksyon ngayon ng Washington ay pagbibigay prioridad lang sa seguridad ng mga immediate region nito habang ang Pilipinas ay malaya ring palakasin pa ang engagement nito sa iba pang partner countries kasama na ang Estados Unidos. There's any major changes that is as far as our alliance is concerned, especially on our mutual defense treaty, mutual defense alliance with the United States. What is happening right now in the Western Hemisphere is that I think the administration of President Trump is just making sure securing the Western area, rightly so, because that is their neighborhood. And in our case, not only are we working with the United States, but we're also working with other allies and friends in the Pacific region. Si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, inirekomenda ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pagpapatupad ng polisiyang mag-uutos sa mga stakeholder ng sugar industry na kumuha ng import clearance upang maiwasan ang pagdami ng mga unregulated artificial sweetener sa Pilipinas. Sa panayam ng Global na Tayo, sinabi ni SRA Administrator Pablo Ascona na isa itong pamamaraan upang tugunan ang isyu ng unregulated artificial sweetener sa bansa. Makikipag-ugnayan din ang SRA sa Department of Health at Food and Drug Administration o FDA upang pag-aralan ang aspektong pangkalusugan ng mga unregulated artificial sweetener. First off, we would gawa tayo ng policy requiring them to secure import clearances from SRA. Yung mangyayari po dito, we will identify 100% sino yung nag-i-import and ano po yung volumes nila. And we take it from there, no? Kung talagang pipigil tayo sa volumes or ano pa yung kailangan gawin. And of course, we will also coordinate with
the FDA and DOH po sa safety ng mga ito. Kasi ang dami namin nakikita sa market po na pati yung packaging imported, walang FDA, walang kahit ano. So delikado naman po sa konsumidor po. Batid na kamakailan naglabas ng manifesto ang mga stakeholder mula sa sugar industry na humihiling sa Department of Agriculture at SRA na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon para sa mga unregulated artificial sweetener. Paliwanag ng mga miyembro ng industriya ng asukal, pinapababa kasi nito ang demand sa mga locally produced cane sugar na siyang nakakaapekto sa mga Pilipinong magsasaka. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sa kabila ng hamon ng kalamidad at peste, patuloy ang Sugar Regulatory Administration o SRA sa pagsusumikap na makamit ang target na sugar production ng bansa ngayong 2026. Sa panayam ng Global na Tayo, iniulat ni SRA Administrator Pablo Azcona na target ng ahensya ang 1.92 million metric tons na produksyon sa asukal. Sa ilalim din aniya ng liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalakas ang mga programang magbebenepisyo sa mga magsasaka. Dagdag ni Azcona, nagpapatuloy sila sa pamimigay ng makinarya, pautang, irigasyon at gamit sa pagtatanim. Umaasa ang SRA na bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr., magiging self-sustained na ang industriya ng asukal sa Pilipinas. Itong taon na to maraming kalamidad and may pest tayo, but we're still hoping po na malampasan natin yung last year. Although yung initial estimates ng SRA na sa 1.9 million. Now sa programa po, bumaba po yung SIDA natin before, but nung pumasok po si Presidente BBM, yung effort po talaga sa agriculture is malakas. Sa sugar industry malakas din po. So we've been continually having a 1 billion SIDA po. Ito pinamimigay natin to sa farmers in the in terms of machinery, soft loans, irrigation, planting materials, lahat po. Hopefully bago matapos yung term po ng presidente is talagang almost self-sustained na po yung sugar industry po natin. So naghihingi din kami tulong doon sa refiners na mag-refine sila more para talagang wala na tayong aangkatin po sana. Si Sugar Regulatory Administration, SRA Administrator Pablo Azcona. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Golden Heart sa Radyo Magazine, balik-ere na. Kolaborasyon sa pagitan ng National Commission for Senior Citizens o NCSC at PBS-BBS mas pinagtipay. Magulat si Hazel Morada Esguera. Muling mapapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz ang Golden Heart, Puso para sa Senior, ang flagship radio program ng National Commission of Senior Citizens o NCSC sa patuloy na kolaborasyon sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Layon pa rin ng programa na magbahagi ng mga golden stories at magbigay impormasyon, inisyatiba at serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mga Filipino senior citizen. Ayon kay NCSC Chairperson o Attorney Maria Merceditas Gutierrez, isa pa rin ang radyo sa pinagkakatiwalaang source ng impormasyon, kaya tiwala rin si Gutierrez na mas maraming seniors ang maaabot sa pamamagitan ng naturang programa. Binigyang diin naman ni PBS-BBS Director General Fernando Sanga ang kahalagahan ng tulungan ng ahensya ng pamahalaan para ilapit sa publiko ang mga programa ng gobyerno. Mapapakinggan ang Golden Heart Biyernes alas 2 sa Radyo Magazine 1278 AM. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating nakalap na mga national news. Antabayanan po ang ating panayam sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Okay, nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapanggan nyo pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa punto pong ito, papapasukin natin ang ating panayam sa ating Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM. Hinggil pa rin po sa issue ng masasabi nating problema sa edukasyon, itong mass promotion at yung pong sinasabi nilang proficiency collapse dito po sa ating mga mag-aaral sa Pilipinas. At syempre, hindi lamang po problema dahil may solusyon sila, yung National Education and Workforce Development Plan o NATPLAN 2026-2035. Pag-uusapan po natin na kasama natin live via phone patch si Dr. Carol Markey, ang Executive Director po ng EDCOM 2. Magandang araw po sa inyo, Executive Director Yi. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at saka ma'am sa inyo dyan, sa inyong station. Maraming salamat sa pag-invite po sa amin para magpaliwanag tungkol sa EDCOM report. Yes, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Ito nga po, sir, bakit po critical daw po na dapat ay ipatupad na ang National Education and Workforce Development Plan, itong NATPLAN 2026-2035, sir? Opo. Kasi po, sa trabaho po ng EDCOM sa loob ng 3 taon, nakita po natin na yung challenges na hinaharap natin sa education, talagang naipon po siya ng ilang dekada. Kaya sa panahon po na yun, dahil nga mahalagang matapos natin itong krisis na ito sa lalong madaling panahon, kailangan po iisa yung galaw natin sabay-sabay. Yung iba't ibang ahensya katulad ng DepEd, CHED, TESDA, mahalagang hindi nagsasalusalungat ang direksyon pero iisa para sabay-sabay nating mawakasan itong learning crisis po natin. Kaya yun po yung nakaloob sa National Education Plan. Kung paano natin siya magagawa ng sama-sama, ano yung ambag ng iba't ibang ahensya maliban sa DepEd, CHED, TESDA, kabilang na po doon ng DOH, DSWD, National Nutrition Council, Literacy Coordinating Council, kasi marami pong kasangkot dito, hindi lamang po DepEd. So, sa pamamagitan ng planong ito na coherent, na nakalagay talaga ano ang targets natin taon-taon at anong gagampanan ng iba't ibang ahensya, sana talagang makapagtulungan po tayo para maayos tong krisis na to, lalo na sa pagbabasa. Executive Director Yi, nabanggit nyo nga po ito, DepEd, CHED, and TESDA. So, madalas nga po napapansin natin na hiwalay po yung basic, higher, and technical education. Paano po natin to gawing cohesive unit para tugunan po yung problema sa edukasyon ng bansa? Opo, dati kasi, di ba, matapos po yung EDCOM 1 noong 1993, ang nangyari po ay napaghiwalay yung DECS, yung dating Department of Education, Culture, and Sports, naging 3 ahensya na siyang naging DepEd, CHED, and TESDA noong 1994. Simula po noon, ang napansin natin sa loob ng 3 dekada, talagang bahagyang makapag-usap, makapag-coordinate, makapagtugma-tugma ng plano at direksyon yung 3 ahensya. Kaya po ang maganda ngayon, nakikita natin sa pamamagitan ng leadership nila Secretary Angara, Secretary Benitez, saka ni Chair Agrupis ng CHED,
madalas po silang nag-uusap, yung mga programa ng iba't ibang ahensya, nagtutulungan, nagkakatugma-tugma, kaya mas maraming natatapos, mas maraming naiaayos. Sa pamamagitan din po ng administrative order ni Pangulong Marcos na mag-create ng Education and Workforce Development Group, na siya mismo ang umuupo bilang chair, magiging paraan po ito na systematic kong pag-uusapin at pagko-coordinatin ng maayos itong mga ahensyang ito, kasama po ang DOLE, DepDev, tsaka DMW, para masiguro na kung ano yung pinupungunan natin sa edukasyon, yun din ang kailangan ng ating ekonomiya, nakakatulong din sa pangkabuhayan ng ating mga graduates. So, yun po yung mga paraan. At ikatlo nga po, yung National Education Plan. Kasi yung plano, tugma-tugma na sa pamamagitan ng isang planong pang-edukasyon para sa ating bansa sa loob ng 10 taon, hindi na sila mahihirapang mag-usap-usap pa kasi malinaw ano ang kailangan gampanan ng bawat isa. Okay, very well said. Executive Director Yi, eto naman po sa usapang pondo, may 1.3 trillion budget po para sa edukasyon. Paano po ito gagamitin para sa mga programang ramdam naman po ng mga mag-aaral at kaguruan, sir? Opo, napakalaking talaga tagumpay sa education sector na finally nakikita natin na may krisis talaga at tinutugunan to ng lubos-lubos ng gobyerno. So, ito yung unang beses na umakyat po tayo ng 4.4% ng GDP base sa UNESCO recommendation. Kaya napakahalaga po nito bilang unang hakbang para maiayos tong krisis. Inaasahan po natin sa pamamagitan ng pondong ito, magkakaroon na tayo ng mas malawak na feeding program para maayos ang mga nutrition problems natin. Okay. Lalo na ang stunting po, isang problema ng bansa. Ikalawa, patuloy po ang pag-aayos ni Secretary Angara ng procurement ng textbook. So yung nakita po natin noong 2023, sa isang dekada po pala, simula 2013, walang textbook yung mga bata except grade 5 and 6. Lahat ng baitang, lahat ng subject, wala. Ngayon po, sa loob lamang ng isang taon, nakapag-procure na sila ng 105 textbook titles at inaasahan po na sa loob ng taong ito, sa 2026, lahat ng grade level, lahat ng subject, kumpletong madideliver ang lahat ng textbook. At nakita rin po natin yung napakalaking pondong na ilaan para sa pagpapatayo ng classrooms. Kasi nakita din po natin sa pag-aaral ng EDCOM, yung backlog po natin ng classrooms, 166,000. Yes. Pero po, ang na-construct last year, 22. So, paano natin nahabulin ang 100,000, halos 200,000 kakulangan kung 22 lang ang nakakonstruct natin taon-taon? So magitan ng bagong tutok at siguro pinalakas na pagtatrabaho at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, inaasahan po natin, makakatulong talaga ng malaki yung budget, yung pag-akyat ng budget ngayong taon. Ayun, so ang dami po pala natin paglalaanan nito. Syempre, i-address. Yes, Marami po stunting. talaga, kaya dapat tuloy-tuloy po sana na paglaanan ng malaking pondong edukasyon sa loob ng 10 taon para lang po talaga makaahon tayo sa krisis. Kasi kung isang taon lang mataas, next year mababa na naman, uulit lang po kasi vicious cycle po siya kasi talagang matagal na underfunded yung education. Okay. Eto naman po, Executive Director Yi, paano daw po babaguhin itong napag-usap-usapan din sa ating social media, yung mass promotion po na syempre ito po ay may effect sa ating mga mag-aaral. Paano po, sir? Opo. Sabi nga po namin, nilinaw naman po namin yan, tulad ng sabi ng DepEd, wala namang policy ng mass promotion. Pero dahil sa iba't ibang polisiya at iba't ibang mga nakagawian na sa mga paaralan, yun yung nangyayari sa katotohanan ng mga batang hindi naman pa talaga natututo, hindi pa handa sa susunod na grade level, napipilitan silang ipasa na lang para tumuloy-tuloy at hindi maipit sa grade level na pinagkakalagyan po nila. Ang commitment naman po ng DepEd, i-phase out na daw po ang grade transmutation. So yung 0 na nagiging 60 at yung 60 na nagiging 75, wawakasan na yan unti-unti sa loob ng 2 taon. Hopefully, may ayos na po yan. Ikalawa, sana po ma-review yung ating OPCR o yung rating ng mga schools at ng principals. Kasi doon po, may pressure po kasing nararamdaman yung principals natin kasi nakalagay po doon dapat 0 dropout. Kapag may dropout, bababa yung rating po nila. So ang nangyayari po, dahil sa kagustuhan nilang hindi mapahiya o mapasama yung kanilang paaralan or yung paningin sa kanila at kanilang performance, pinapasa na lang din. So kailangan pong magwakas po yung mga ganitong practices at bigyan po natin ng karampatang suporta ang mga estudyante na sinimulan na rin ng DepEd sa pamamagitan ng aral program. Pero siguro po kailangan nating mas palalimin pa. Yung investments ngayong taon po is 9 billion. Kailangan po talaga ng karagdagang pondo para sa tutor tsaka sa mga suportang pangguro. Kasi po yung mga guro natin kung kailangan mag-home visit,
sinasabi po nila wala naman daw silang pang-commute, paano sila mamamasahe, paano nila pupuntahan yung bata, kailangan nilang dalawin or kailangan nila magbigay ng additional support, saan sila kukuha? Kasi ang nangyayari, sarili nilang sweldo yung nagagastos. So siguro po, magandang simulain na sa aral program, may mga iba pang paraan para talagang lubusin natin ang pagbibigay ng suporta para yung mga batang hirap na sa pag-aaral po nila, mabigyan ng tulong para hindi na po tayo umabot sa mass promotion. Opo. And Executive Director Yi, eto naman po, paano po, or meron po ba tayo mga best practices from the province na pwede pong gamitin sa national level para tugunan po itong mga suliraning ito, sir? Yes po. Alam niyo po, nakita namin sa Norzagaray, hindi po, nakita na namin sa datos na bakit kaya itong isang bayan na ito, hindi naman siya napakayaman, pero ang taas-taas ng performance niya pagdating sa literacy. So dumalaw po kami, ang sabi nga po ng principal doon, tsaka ng mayor, sir, paano niyo kami nahanap? Kasi wala naman kaming nilalabas na balita tungkol sa amin. Sabi namin, nakita po namin sa datos, talagang ang galing ninyo kasi ang nangyari po pala, tinutukan talaga nila lahat ng pangailangan ng mga bata. Yung local government po, nilalaan yung mga libro, mabili para sa mga bata. Inuuwi sa kanila ngayon. Kasi po sa DepEd, dahil sa kakulangan ng ating pondo, yung libro in textbooks po natin, sa katotohanan lang, bibili po tayo, pero 5 taon gagamitin, pinapasa sa susunod na batch. So, hindi po pag-aari, bawal sulatan. Sa Norzagaray po, kung anong kailangan na batang mga libro, binibili ng LGU, pag may-ari na ng bata, pwedeng uwiin, pwedeng sulatan, pwedeng gamitin ng maayos. So, talagang nakatulong. Tapos sa kanila po, pati summer, pati lunchtime, may mga reading corners, may mga read alouds, may mga ano sila. So, napakaraming activities para maengganyo yung mga bata na humilig magbasa at talagang mag-attend ng mga programang makapagpapabuti ng kanilang literacy. So, very creative po sila, tsaka talagang nagtutulungan. Ang sabi nga po nila, dito po sa amin wala kaming problema. Pati sidecar ng barangay nandito po sa harap ng school para kung ano mang kailangan ng school, magagamit, inuuna ng barangay. So, kailangan po talaga focus, kailangan tulungan, kailangan yung LGU kasangkot, kailangan yung mga magulang nakikisali din po. So, makita po natin yung pagtutulungan na ito sa Norzagaray na nung nagsimula ang school year, marami din hindi nakakabasa, pero pagkatapos ng 1 taon, halos lahat sila readers na po. So, kaya po natin ito, nakikita natin, kaya siya. Kailangan lang po talaga tutukan at saka magtulungan. Ayun. Whole of government, whole of community approach ang ating sinusulong. Yes. Yes po, definitely. Okay, at hingiin ko na lang po ang inyong final message, Executive Director Yi. Alam niyo po, napakalalim ng krisis na pinagdadaanan natin ngayon sa edukasyon. Maraming bata, napakaraming potential, maraming talento, pero hirap kasi po hindi talaga nila natutunan yung mga lessons na kailangan natutunan nila sa grade 3, grade 4, grade 5. Hindi po tayo dapat panghinaan ng loob. Nakita natin sa loob ng 3 taon na basta nagtutulungan po tayo at seryoso tayo, kaya nating ayusin ito. Ang mahalaga po, hindi na tayo muna magturuan, magsisihan, gumawa po tayo, kumilos tayo, tumulong tayo sa ating mga schools at sa mga bata at sa ating mga guro kasi lahat po sila nagnanais namang ayusin ang krisis na ito pero kailangan po natin we move as one community as you said ma'am. So hopefully yun po rin natin, hindi tayo magsawa sa loob ng susunod ng mga taon na tutukan talaga ito at huwag natin kalimutan ang edukasyon. Maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay po kayo, sir. Thank you din ma'am po. Sige po. Salamat. Yan po si Dr. Carol Markey, ang Executive Director po ng EDCOM2, Second Congressional Commission on Education. Magbabalik po ang programang ang Pilipinas ngayon sa makalipas po ang ilang paalala. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik ang programa ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Department of Agrarian Reform Kalinga ipinasakamay ang isang processing center para sa isang Agrarian Reform Beneficiaries Organization mula sa Tabuk City. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formal ngayon paima iti Department of Agrarian Reform Munadar Kalinga iti may sa processing center para iti Kugawi Farmers Association Incorporated iti Barangay Kudal, Tabuk City, itay nabiit. Babaan dayto iti Village Level Farm Focused Enterprise Development uno VLFED project. Iti 13 by 4.5 meters sa pasilidad anapundoan iti 500,000 pesos kinarugyan iti July 2025 katadaan tarigagay ang mapapigsa iti Enterprise Development ti Asosasyon kas may sang Agrarian Reform Beneficiary Organization Uno Arbo na ipatungpal iti proyekto papaan iti kolaborasyon iti DAR, DTI ken DOST. Sigun kini Project Focal Person Teresita Amasi tapnog balin a kwalipikado iti proyekto masapul nga da iti bukod adaga iti asosasyon a pagtakdaran iti pasilidad saan a bumaba iti 30 ARBs ang miyembro na ken adaan da iti kabailan nga ipaay iti counterpart da para iti proyekto. Dua atawon kunana iti implementasyon na daytoy ti umuna atawon ket para iti construction ken iti may kadwa ket para iti capacity building ken skills training. Kabayatan na nagyaman iti nangibagi ti asosasyon ani Rolando Langbisan ken siniguro na matripato ken masustain iti nasao a pasilidad. Manipud DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga mangingisda sa Suwal, Pangasinan tumanggap ng fuel subsidy at discount cards mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Ni pasabi so direktang tulong at inagaw-agaw yung operasyon ya sari managsigay kasumpalan ya imbunog ya Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR so fuel subsidy tan discount card at sari beneficiaryo yan ang lapud barangay poblasyon Pangaskasan, Kabalitian, Bukiwan, Tanbaybay Norte at Balay, Yaswal, Pangasinan. Sa gagala ya programa at pinatulungan iray managsigay ulungan at agaya presyo ya krudo ya tuloy-tuloy ya mamapabalat at panagbilay na saray ang kakilag ya managsigay lalo la laga na pando na may presyo ya gasolina. Diyan pa namaglaya subsidy tan diskwentro at gasolina iilaluan niya mas na sustene na saray managsigay so panagsigay tansay anapan nagmaliw a posible so panagbunog lapud tulong a lokal a gobyerno Yasual ya indauluan ng Mayor Dong Kalugay kaiba so Municipal Agriculture Office bilang kabiyangan ya koordinasyon at saray nasyonal ya ahensya para ng fishery sector. Kinomendaan na saray beneficiaryo so BIFAR at tuloy-tuloy ya panangipaaksab na saray programa ya kasentro at pamabistag ya panagbilay na saray managsigay. Manlalapud RP Dagupan City, Pangasinan, ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 2.7 billion pesos na i-release sa oil response effort sa paglubog ng MT Princess Empress sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Umabot na sa mahigit 2.7 billion pesos ang nai-release para sa oil response efforts ng The Ship Owners' PNI Club, insurer ng lumubog na MT Princess Empress na nagdulot ng major oil spill sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Sangguniang Panlalawigan, kasama sa oil response efforts ay ang cleanup operations, preventive measures, at assistance sa fisheries and tourism sectors. Gayunpaman, hindi pa rin nare-release ng insurer ang compensation for property damage kasamang 3,054 claims na kanilang tinanggihan. Ito nila ang mga naranasan ng mga mangingisda mula sa Pola, Pinamalayan, Bansud, Rojas, Mansalay, Nauhan, Calapan City at Gloria sa proseso ng pagkuha ng kani-kanilang claims. Hinimok naman ng Sangguniang Panlalawigan ng mga natitira pang mangingisda na hindi pa nakapag-file na kanilang claims na mag-file na bago sumapit ang deadline sa February 28, 2026. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kultura ng Badzao community sa Puerto Princesa ipinakita sa pagdating sa lungsod ng cruise ship MS Westerdam. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Akatabang sa City Tourism Department ang pagrabot ang mga cruise ship sa Puerto Princesa bilang timpurundang kapakita ang kultura ang Badzao community pagi sa kinaugilan ng mga South. Naempasahan ang pagsimpa niyang komunidad katabi ng suporta ang City Social Welfare and Development Office sa pagpamuno ig Barangay Tagburos ing syudad nga ag-impisa dato pang akalabas nga dagon. Ing pakita sa Eulalia Park ang unang pagpaluwa ing mga Badzao sa pag-abot ang MS Westerdam masang kapon matapos ang pira ka bulan nga pagsimpan. Kadangani ang pagpaluwa ing payaganda ang komunidad nga magpabakalandang mga binotan sa lugar. Katuyuan ni ang City Tourism Department nga may taguyod ang kaugalian ng mga Badzao ig matawan ni oportunidad ang komunidad sa paryong turismo ig pangabuyan. Agtaur lugar ang koordinasyon sa lugar nga gobyerno para embangan ang kultura, turismo ig negosyo sa isang programa. Ing pakikita ang talento ig kaugalan ng Badzao bilang parte ang mas mawayang nga pagkilala sa mga indigenous communities sa syudad. Agalin digi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 237 units ng solar street lights na kumpleto na ang pag-install sa National Highway sa San Jose, Northern Samar. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Mas mahayag na ngan mas safe na yan na ang pagbiyahe sa National Highway sa San Jose, Northern Samar kahuman makompleto ang pagkabit sa 237 ka units sa solar street lights. Sakop sini nga proyekto ang kalsada tikang Barangay Hiratag Kuto, Barangay Dao nga ginbutangan sin marigon nga steel posts ngan konkreto nga pundasyon nga gintindog base makaya ang makusog nga hangin ug bagyo. Tungod nga solar powered, mas tipid ini sa kuryente ngan environment friendly. Ginlalauman nga dako ini nga bulig labi na sa mga motorista ug mga residente nga nagbabiyahe sa gabi. Tungod mas klaro na ang dalan ngan mas maiibanan ang peligro san aksidente. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagiwan ng malaking pinsala ang bagyong Basyang sa Surigao del Sur. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Dagkong pinsala ang gibiyaan sa bagyong Basyang sa lain-laing lugar sa Surigao del Sur. Ilabi na dinhi sa Tandag City, human kini miagi og nagdala og kusog ka ulan ug hangin. Daghang barangay ang apektado og giabtan sa baha, aduna usab pagguho sa yuta, balay, dalan ug uban pang kabtangan ang nadaot. Apil sa mga apektadong barangay ang Awasyan, Sutil, Navali Street, Barangay Isidro ug uban pa. Sumala sa unang ulat sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, daghang pamilya ang naapektuhan ug ang uban gidala na kini sa evacuation center alang sa ilahang kaluwasan. Padayon usab ang paghatag og tabang samtang ginamonitor pa sa mga otoridad ang kahimtangan sa mga apektadong lugar. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Angel Obosa. Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO ng Holo dumaan sa Basic Incident Command System training ng Office of Civil Defense 9. May report si Eloiza Mohamad ng RP Holo. Mumpaat na pa-ounce in Office of Civil Defense atau OCD in Basic Incident Command System atau ICS training pa mga responders in Holo hapag kay nako sa 1103rd Infantry Calist Brigade sa 11th Infantry Alagdan Division. Inupat adlaw pag-anad ini manantuhita kama inagaus sin local government units in Holo awla na ang Disaster Risk Reduction Management Office sa pagsambag haduwang-duwang parkala makajari Jumatu.
Bahagi diin pagpangadyawa module amon tiyakitaki si mga resource person guwari nga OCD9 na pag-uhanan hiang Hirito Casinillo Course Monitor, Ivan Julke Priyahi Jr. Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sin Sulu. Lamud at tiap-tiap module in simulation exercises, habat mapatarang in jukup panghati, iban pamaham si mga timaod na sabot pag-anad. Denga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, magpapaalala muna ang himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nananatiling nasa 4.4% ang unemployment rate noong Disyembre 2025, ngunit ang lumalaking agwat sa pagitan ng bilang ng mga naghahanap ng trabaho at ng mga aktwal na may trabaho ay nagpapakita ng paghinang dinamika sa labor market. Ayon sa datos na inilabas ni National Statistician Claire Dennis Mapa, umakyat sa 2.26 na milyon ang bilang ng mga walang trabaho, malayo sa 1.63 milyon na naitala noong Disyembre 2024. Nangyari ang pagtaas kahit nananatili sa 64.4% ang labor force participation, katumbas ng 51.69 na milyong Pilipino na may edad 15 pataas. Bumaba rin ang employment rate sa 95.6% mula 96.9% noong nakaraang taon. Nananatiling pangunahing tagapaghatid ng trabaho ang services sector na may 62.4% ng kabuang empleo. Sinundan ito ng agrikultura na may 20.7% habang nasa 16.9% ang ambag ng industrial sector. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na nilagdaanan nito ang kasunduan kasama ang Department of Transportation o DOTR para sa right-of-way access ng 3 nakatakdang stasyon ng Metro Manila Subway sa Bonifacio Global City. Itatayo ang mga stasyon malapit sa Uptown area, Market at sa New Senate Building sa Taguig.
Ayon kay BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang, binubuksan ng kasunduan ang daan para masimulan ang konstruksyon na posibleng umarangkada na sa unang quarter ng taon. Matagal nang nagdudulot ng pagkaantala ang mga issue sa right-of-way sa malalaking proyekto ng infrastruktura kabilang ang 33 kilometrong subway system. Ngunit iniulat ng DOTR na mahigit 70% ng kinakailangang right-of-way para sa proyekto ay naayos na. Binanggit din ni Bingkang na pinapabilis ng bagong batas sa right-of-way ang proseso dahil maaari nang bilhin ng gobyerno ang mga ari-arian batay sa market value. Ayon sa Malacanang, nakatakda ang demo run ng Metro Manila Subway sa taong 2028 habang inaasahang magiging fully operational ito pagsapit ng 2032. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba ang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM noong Enero dahil sa mas maluwag na supply margins ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP. Naitala ang average na WESM rate na 3 piso at 56 na sentimo kada kilowatt hour, mas mababa ng 18.6% kumpara sa nakaraang buwan. Mula Disyembre 26 hanggang Enero 25, bumaba ng 5.3% ang available na supply ng kuryente sa 19,152 megawatts habang ang demand ay lumiit ng 7.1% sa 12,492 megawatts. Sa kabila nito, tumaas ng 9% year-on-year ang presyo sa Luzon na umabot sa 3 piso at 25 sentimo kada kilowatt hour dahil sa masikip na supply. Mahigit 4,800 megawatts ang nawala sa grid dahil sa forced outages ng coal at gas plants, dahilan para umasa sa mas mahal na oil-based at iba pang generation sources. Nananatiling pinakamalaking pinagkukunan ng kuryente ang coal sa 58.7%, sinundan ng renewable energy sa 27%, natural gas sa 13% at oil-based generation sa 0.5%. Sa paglapit ng tag-init, inaasahan ng IEMOP na bubuti ang supply dahil sa pagpasok ng mga bagong renewable energy plants. Binanggit din ang extension ng supply contract ng Meralco mula sa isang malaking gas-fired plant sa Batangas na magpapagaan sa sourcing issues. Umaasa ang IEMOP na hindi mauulit ang sitwasyon noong 2024 kung saan nagdulot ang matinding init ng biglaang pagtaas ng demand at sunod-sunod na yellow at red alerts. Ang WESM ang nagsisilbing pamilihan kung saan bumibili ng karagdagang kuryente ang mga kumpanya kapag kulang ang kanilang contracted supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang muling tataas ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ayon yan sa Department of Energy o DOE. Batay sa 4 na araw na trading data mula sa Means of Platts, Singapore, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na posibleng bumaba ng 10 sentimo kada litro ang gasolina, habang tataas naman ang diesel ng 30 sentimo at ang kerosene ng 5 sentimo kada litro. Hindi pa kasama rito ang premium operating cost na maaaring umabot sa 40 sentimo hanggang 50 sentimo kada litro. Ayon kay Romero, ang sitwasyong geopolitikal ang nagtutulak sa inaasahang pagtaas ng presyo matapos umanong magpadala ang Estados Unidos ng mga barkong pandigma sa Strait of Hormuz.
Dahilan para magbanta ang Iran na isasara ang naturang ruta kung lalala ang tensyon. Ipinaliwanag ng DOE na ang premium operating cost ay tumutukoy sa proseso ng pag-refine ng raw materials, storage fees para sa imported petroleum products at gastos sa pagdadala ng mga ito sa mga lokal na gasolinahan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Biyernes, ika-6 ng Pebrero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 83 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 14 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 48 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 53 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 60 sentimo. Nasa 69 na piso at 29 na sentimo ang euro, 42 piso at 71 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 69 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Kahit pagod at kapos sa pahinga, muling nagpakitang gila si Alex Iyala, nagbibigay ng panibagong dahilan para magdiwang ang mga kababayan, lalo na ang mga OFW na nanonood ng live sa United Arab Emirates. Kasama ang Indonesian partner na si Janice Tian, tinambakan nila sina Cristina Buxa ng Spain at Shuai Zhang ng China 6-3 at 6-3 para umusad sa doubles semifinals ng Women's Tennis Association o WTA 500 Abu Dhabi Open nitong Biyernes. Matindi ang ipinakitang samahan ng Southeast Asian duo na nagpakawala ng malalakas na tirada mula sa lahat ng anggulo upang pigilan ang paghabol ni Buxa at Zhang sa kanilang 1 oras at 6 na minutong quarterfinal match. Sumabog ang hiyawan ng mga fans sa bawat puntos na makuha ng Pinay-Indonesian pair. Mas kahanga-hanga ang panalo dahil ilang minuto lang bago ang doubles match, galing si Iyala sa singles court kung saan natalo siya kay Ekaterina Alexandrova ng Russia 3-6 at 3-6 sa quarterfinals. Susunod na mga kaharap ni Iyala at Tian, sina Teresa
Mihalikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain na tinalo sina Irina Kromacheva at Andrea Klepak 7-5, 6-7 at 10-8. Gaganapin ang kanilang semi-final match ngayong Biyernes na susundan ng isa pang doubles match ni na Sofia Kenin at Maya Joint laban kina Desiree Krauksik at Alexandrova na posibleng magbukas ng rematch sa pagitan ni na Iyala at Alexandrova. Galing sa 7-5, 3-6 at 10-6 na panalo kontra kina Leila Fernandez at Kristina Mladenovic, agad nagpakita ng lakas sina Iyala at Tien, kumaripa sa 3-0 lead sa unang set. Nakalpas man sa 3-4 sina Buksa at Zhang, muling bumalik sa ritmo ang Southeast Asian duo at tinapos ang set. Nadala nila ang momentum sa second set, muling nagtayo ng 3-0 lead at hindi na bumitaw kahit nagpakita ng huling paghabol ang kanilang kalaban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng PLDT ang una nitong panalo sa 2026 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference matapos nitong isweep ang Creamline 25-22, 25-17 at 25-23 sa likod ng napakainit na laro ni Phil Canadian Savvy Davison sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan nitong Huwebes. Nagrehistro si Davison ng 26 na puntos, 11 excellent digs at 10 excellent receptions para pangunahan ang high-speed hitters at pigilan ang matagumpay sanang pagbabalik ni na Gia De Guzman at Bernadette Pons. Pinuri ni PLDT head coach Rald Ricafort ang matibay na simula ng kanyang koponan at sinabing laging nailalabas ng Creamline ang pinakamahusay na laro ng PLDT. Dagdag niya, malaking tulong ang momentum mula sa kanilang training camp. Ayon naman kay Davison, nakatutok siya sa pagiging kalmado at matyaga, lalo't kilala ang Creamline at ang fans nito sa paglikha ng pressure. Nakamba ang Creamline sa unang set matapos ang kill ni Eliza Valdez na naglapit sa 18-19, ngunit agad bumawi si Davison at tinapos ang set sa pamamagitan ng isang crucial block. Sa second set, sunod-sunod na puntos nina Micah Reyes at Mary Joy Baron ang nagpalubog sa Cool Smashers sa 0-2 na sitwasyon. Umigting ang laban sa third set nang maitabla sa 23 all matapos ang service ace ni Valdez at ilang errors ng PLDT. Ngunit muling umarangkada si Davison, kumamada ng mahalagang kill bago tinapos ni Jovi Prado ang laban sa isang block. Pinangunahan ni Pons ang Creamline na may 13 puntos, sinundan ni Tots Carlos na may 11. Tiglima sina Valdez at Bea de Leon habang hindi nakapuntos si De Guzman. Target ng PLDT ang 2-0 record sa susunod na laban kontra Capital One Solar Spikers sa Pebrero 12 sa Phil Oil Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumalik sa kanyang pinanggalingan si Alan Caidic, isa sa mga haligi ng University of the East Basketball noong dekada 80 matapos siyang italaga bilang consultant ng men's basketball team. Kinumpirma ng universidad ang appointment habang naghahanda ang Red Warriors para sa UAAP Season 89 at sinusubukan muling bumangon mula sa winless campaign noong Season 88. Si Caidic na ngayon 62 anyos na ay 3 beses na UAAP champion at isa sa pinakatanyag na shooters sa kasaysayan ng Philippine basketball. Formal niyang nilagdaan ang kontrata noong Pebrero 3 kasama ang opisyal ng UE na sina President at Chief Academic Officer Dr. Zosimo Batad, Senior Vice President Florence C., PE Director Leo Robert Viajar, Assistant PE Director
Lovelyn Yee, Sports Coordinator Melvin Reyes at Legal Counsel Attorney Sarah Jane Makahilas. Nagpasalamat si Kaidik sa pagkakataong ibinigay sa kanya at sinabing nais niyang makatulong ibalik ang dating lakas ng programa. Anya, matagal nang lumipas ang glory days ng UE at mahalagang maibalik ang respeto sa universidad habang inaayos ang mga kinakailangang pagbabago. Mga katrabaho niya sina Head Coach Chris Gavina at Assistants Paul Hubalde at KG Canaleta. Layunin nila muling gawing kompetitibo ang Red Warriors na inaasahang pangungunahan ni Welio Lingo-Lingo sa darating na season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinangunahan ni Sherry Rose Acosta ang Perpetual sa isang matikas na comeback kontra Emilio Aguinaldo College 18-25, 25-19 at 25-19 upang manatiling walang talo sa NCAA Season 101 Volleyball Fiesta sa Arellano Gym sa Pasay City nitong Huwebes. Matapos ang malamig na simula, kumumado si Acosta at inakay ang Junior Lady Altas sa pagbangon para sa kanilang ikatlong sunod na panalo sa ilalim ni Coach Sandy Rieta. Nagrehistro si Acosta ng 16 na puntos mula sa 15 attacks at isang block habang nagambag si Joycel Casil ng 12 puntos mula sa 9 na attacks, isang block at 2 aces, bukod pa sa 5 digs. Naglista si setter Jasmine Monte ng 19 na excellent sets at nagpakitang gilas si libero Johnny Espiritu sa depensa na may 4 na excellent digs at 8 excellent receptions. Nagsimula ang pag-angat ng Perpetual sa second set kung saan sina Acosta at Casil ang nagpasiklab ng run na nagpahinto sa momentum ng EAC. Sa third set, nanatiling kalmado ang Junior Lady Altas at sinamantala ang mas maayos na passing at depensa sa net upang pigilan ang Lady Brigadiers. Bagamat natalo, nanguna para sa EAC si Apple Joy Clapero na may 13 puntos mula sa 10 attacks at 3 blocks, ngunit hindi ito sapat para pigilan ang pag-arangkada ng Perpetual. Pinatatag ng panalo ang posisyon ng Perpetual bilang isa sa mga maagang contenders sa torneo habang dinadala nila ang kanilang malinis na 3-0 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muli pong nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Usapan online kung tuluyan nang naghiwalay ang mag-asawang sina Archie Alimanya at G. Canlas matapos mag-post si G ng isang emosyonal na Instagram caption na tila nagpapatunay na
isa na siyang solo parent. Ibinahagi ni G na napakahirap ng nakaraang taon niya, itong 2025 para sa kanya, na puno daw ng pagod, pagkalito at pagkawala ng sarili. Binibigyan din niya ang desisyong piliin ang sarili at ang anak niyang si Caleb at hayagang tinukoy ang kanyang bagong papel bilang solo parent. Sa kabila ng patuloy na proseso ng healing, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat at rebirth na anya'y pagbabalik sa kung sino talaga siya. Samantala, nananatiling tahimik si Archie tungkol sa isyu ng kanilang relasyon. Kasabay nito, muling nabanggit ang kontrobersyal na legal na kaso ni Archie kung saan siya ay nahatulang guilty noong nakarang taon sa reklamong acts of lasciviousness na inihain ni Rita Daniela. Ayon kay Rita, ang desisyon ng korte ay tagumpay hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng biktima ng pang-aabuso. Matatandang nag-date itong sina G at Archie noong 2010, naghiwalay matapos ang 2 taon at muling nagbalikan noong 2017. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, engaged na ang aktres na si Lauren Yang sa kanyang longtime partner na DJ na si Toby Panlilio. Ibinahagi mismo ni Lauren ang masayang balita sa Instagram matapos ang romantic proposal ni Toby sa kanilang bakasyon sa Japan kung saan lumuhod ito at inabot ang emerald cut diamond engagement ring sa isang snowy outdoor location sa tabi ng isang Sapporo LED sign. Umani ng pagbati ang couple mula sa pamilya kay kabilang ang kapatid ni Lauren na si Megan Yang at mula rin sa ilang celebrities. At magkasama na sina Lauren at Toby mula pa noong 2017 at hanggang ngayon ay handa na silang dalhin sa susunod na chapter o yugto ang kanilang relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nilinaw ng aktres na si Barbie Imperial na maayos ang relasyon nila ni Sara Labati at marin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa hiwalayan ni na Sara at Richard Gutierrez. Sa panayam kay OG Diaz, iginiit ni Barbie na nire-respeto niya ang pinagdadaanan ng dating mag-asawa at lalo na ang kanilang mga anak. Ayon pa sa kanya, kung may alitan talaga sila ni Sara ay makikita raw ito sa kilos nito. Ngunit sa tuwing magkikita sila ay maayos at magalang naman ang pakikitungo nila sa isa't isa. Inamin din ni Barbie na labis siyang naapektuhan ng matinding pambabatikos kaugnay ng relasyon niya kay Richard na umabot sa punto na naapektuhan ang kanyang mental health. Pinili raw niyang manahimik noon upang hindi makadagdag sa issue at para na rin protektahan ang mga batang posibleng maapektuhan. Ibinahagi rin niya na maganda ang relasyon niya sa mga anak ni na Richard at Sara pati na rin sa ina ng aktor na si Annabel Rama. Samantala sa isang podcast interview kay Kylie Versosa, nagbukas naman si Sara Labati tungkol sa kanyang buhay bilang isang single mom. Ibinahagi niya hindi perpekto ang kanyang buhay gaya ng iniisip ng marami na nagtatrabaho ng husto, nagbabayad ng sariling bills at dumaan sa hirap at emosyonal na pagsubok. Anya, hindi niya nararamdamang may obligasyon siya na magpaliwanag sa publiko tungkol sa kanyang personal na buhay. Ikunento rin niya na mas pinili niyang panatiling pribado ang kanyang mga pinagdadaanan, ngunit handa na siyang magbukas ngayon dahil nasa mas payapang estado siya ng buhay. Sinabi niyang maayos na siya at unti-unti nang nakaka-move on at maayos ang kalagayan ng kanyang mga anak. Nilinaw rin niya na wala siyang hinihingin tulong pinansyal at sariling desisyon niya na kayanin ng lahat bilang isang working mom. Sa kabuuan, parehong iginiit ni na Barbie at Sara ang respeto, katahimikan at katatagan sa gitna ng kontrobersya at personal na pagsubok. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Miss Bea Gaza de Guzman.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT sa ating showbiz balita. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa nakasama natin sa technical side kina Milo Jonella at Hero Lucero sa ating Warcast. Siyempre muli kay Jerome Toledo sa ating executive producer. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa, para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.